umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-20 kabanata ng Exodo. Mula chapter 19 hanggang 24, ang umpisang bahagi, ito po ay tungkol sa mga batas ng Diyos, ang tungkol sa tipan ng Panginoon. Sa ika-20 kabanata, iyon po ay tungkol sa pag-akyat ni Moses sa bundok Sinai upang ihanda ang mga tao sa pagpasok sa tipan ng Diyos. Mababasa po natin ang 3 beses na pag-akyat ni Moses. Ang 3 beses na ito na pag-akyat ni Moses ay napakahalaga. Sa chapter 24, sa verse 7 at verse 6. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay iniligay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Mula verse 14 ay nabanggit po ang mga matatanda. Sila din ay umakyat sa bundok Sinai. At sama-sama silang nagtungo doon kasama si Moses. At sa kanilang pagbaba ay nakumpleto ang tipan sa Diyos. Nabanggit po ang pagkakakumpleto ng tipan ng Panginoon. Ang unang bahagi ng kanilang pag-akyat ay paghahanda sa tipan. Nabanggit po dito ang tungkol sa banal na libro. Masasabi po natin na iyon ay libro ng Panginoon. Bawat insidenteng nakatala dito ay napakahalaga. Ang 3 pag-akyat sa chapter 19 ay napakahalagang basahin po natin. Iyon po ang presensya ng Diyos. Kung tutusin na iyon po ay tungkol sa pagpasok ng presensya ng Diyos kay Moses. Kung babalikan po natin ang 3 kabanata ng Exodo, nang makita ni Moses ang naglalagablab na puno, nandoon ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nangusap sa kanya.
Sinabi sa kanya ng Diyos na tanggalin niya ang kanyang mga sandalyas upang pumakapasok sa presensya ng Diyos. Kailangan niyang tanggalin ang kanyang mga sandalyas. Iyon ay pagpapakita ng kanyang pagsuko ng lahat ng mayroon siya. Yun din ay pagpapakita kung gaano kabanal ang Diyos. Kung nais nating dumulog sa presensya ng Diyos, hindi po iyon madali. Iyon ay marahil na napakadelikado. Kaya sa pagbabasa po natin ng chapter 19 ng Exodo, mayroong 3 beses nang si Moses ay umakyat sa bundok. At sa unang pagkakataon ng kanyang pag-akyat, ang Diyos ay nangusap sa bundok Sinai. Sinabi ng Diyos doon sa unang pag-akyat ni Moses, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. At dapat niya itong sabihin sa mga Israelita. Dapat itong sabihin ni Moses sa mga Israelita. Ang pangako ng Diyos ay magiging kaharian sila ng mga pari at banal na bayan. Kanyang sinasabi na kanyang silang bibigyan ng tipan. Sa kanilang paglabas sa Ehipto, nakalabas sila sa Ehipto, pagkatapos ay naglakbay ng ilang mga araw. Pagdating ng 50 araw, sila ay nasa Pentecost. Ngayon sila na ay nasa 47 araw. Sa paglalakbay na ito, sinasabi ng Diyos sa mga tao na dapat nilang sundin ang mga itinuturo ng Diyos. At sila ay patuloy na inaalagaan ng Panginoon. Binibigay ang kanilang pangangailangan, ang kanilang tubig, ang kanilang pagkain.
tuwing sila'y may kalaban o sa mundo man o gawa ng kaaway, tinutulungan sila ng Diyos na magtagumpay. Dapat lamang silang manalangin at sa kanilang pananalangin sila ay magtatagumpay. Sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang Diyos ay ibibigay ang kanilang mga pangangailangan, kaya hindi dapat nila subukin ang Panginoon. Hindi dapat sila magduda kung tunay bang naroon ang Panginoon, kung naroon ang Panginoon na nangungusap sa kanila. Ipinapakita po dito ang lahat ng mga pagsubok na ating haharapin sa ating pagsunod sa Diyos. Ngayon po tayo din ay nasa ganitong paglalakbay. At ngayon nga, sila ay nakarating na sa bundok Sinai. At sila ay mayroon ding altar para sa Panginoon. Si Moses ay paakyat sa bundok Sinai. Nabanggit po natin 50 araw. Limampung araw na. Ngayon, sinasabi ng Diyos dito na dapat lamang nilang sundin ang kanyang mga utos, sundin ang kanyang mga salita. Inihahanda ng Diyos ang mga Israelita sa pagbibigay sa kanila ng habag at biyaya. At sa paglalakbay na iyon, naroon ang presensya ng Diyos. Dahil sa Ehipto ay kailangan ay naging alipin sila, puno sila ng pagtatrabaho. Ngunit pagdating sa habag at biyaya ng Diyos, iyon ay walang hanggan, iyon ay walang katapusan. Ngunit hindi po dapat natin isawalang bahala ang kanyang kabutihan. Kailangan po nating sumunod sa kanya. Tanging sa ating pagsunod na tayo ay magkakaroon ng kalayaan. Ngunit paano tayo makakapanatili sa habag at biyaya na ito ng Panginoon? Dapat po tayong sumunod at magpakumbaba. Dapat po tayong magpasakop sa Diyos. Dapat po tayong makinig sa kanyang mga salita. Kalooban ng Diyos na tayo ay
magpasakop sa kanya. At ang pag-alis sa Ehipto ay isang bagay lamang. Dahil mayroon pang mas magandang kalooban ng Diyos. Tayo po ay tinawag na Diyos. Tayo ay mga puno ng katuwiran na itinanim ng Diyos. Matapos ang ilang pagbabasa ng Biblia, atin na pong nauunawaan na ang puno ng buhay ay tungkol din po sa pagiging hinirang na pari ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang librong ito ng mga kautusan upang ang mga Israelita ay maging kanyang hinirang na mga pari. Sa verse 9, nakita po natin ang ikalawang pag-akyat ni Moses sa bundok. Sa tuwing pag-akyat niya, mayroon pong ibig sabihin ng mga iyon. Iyon naman po ay tungkol sa kabanalan ng Diyos. Sa unang pagkakataon ng pag-akyat ni Moses sa bundok, siya ay parang naglalakad papunta sa kanyang presensya kasama ang haligi ng ulap at haligi ng apoy. Ang Diyos ay banal at tayo man din ay dapat na maging banal. Sa ikalawang pag-akyat ni Moses sa bundok Sinai, iyon ay tungkol po sa kabanalan ng Diyos at tinatawag niya din ang kanyang mga tao na maging banal. At sa ikatlong pag-akyat ni Moses, hindi pa po natin lubos na maunawaan.
Huwag po nating isipin na ang Diyos ay isang bagay na kaya po nating manipulahin. Sa ating pagtulog sa presensya ng Diyos sa kanyang kabanalan, huwag po nating isipin na ang Diyos ay isang bagay na kaya po nating manipulahin. Maging ang kabanalan ng Diyos ay hindi po natin maarok dahil laging mayroong sorpresa sa kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Ang kabanalan ng Diyos ay isang bagay na hindi po natin makontrol. Dapat po nating malaman kung gaano kahalaga ang dumulog sa presensya ng Diyos. Madalas kong sabihin sa mga taong nakakasama lang natin online at hindi sa physical na pagtitipon tuwing morning devotion. Sinasabi ko na mayroon pong pagkakaiba. Dapat po nating tandaan na ang Diyos ay hindi lamang isang produkto na dapat nating konsumihin. Kung makikita po natin, maging si Moses ay umakyat sa presensya ng Diyos 3 beses upang makapiling siya. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay may kalayaan. Ngunit kailangan din po nating sumunod, kailangan po nating harapin ng Diyos ng kabanalan. Ang paduglog sa Diyos ay hindi lang magpagtitipon, pagkanta, bagkus iyon ay pagkakataon para tayo ay manatili sa espiritual na aspeto at na makita ang kabanalan ng Diyos. Tayo ay mapapabago ng Diyos. May mga pagkakataon na sa ating patuloy na pagtulog sa presensya ng Diyos, panonood
o kaya'y pakikinig sa pang-umagang debosyon, ang kaaway ay darating upang tayo ay guluhin. At sana'y hindi po tayo padadala sa pag-ataking ito ng kaaway. Sa lumang tipan nang dinala ng Diyos ang mga Israelita sa nilabas mula sa Ehipto, naroon ang kanyang presensya. Sa chapter 19, dinala ng Diyos ang mga Israelita na parang agilang inaakay ang kanyang mga anak. Sa chapter 20, ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Iyon ay hindi na mula kay Moses, kundi mula na rin sa Diyos. Siya ang dakilang Diyos. Ang Diyos ay direktang nangungusap sa mga Israelita. Kung tutusin, walang nakakakilala sa kanyang tunay na pangalan, ngunit kanyang ipinakita ang kanyang sarili kay Moses. Pagkatapos ay direktang nangungusap sa mga Israelita. Iyon po ay napakalaking habag at biyaya mula sa Panginoon. Naroon ang pag-ibig ng Diyos at kanyang tinatawag ang mga taong ito upang maging kanyang hinirang na pari at bansang banal. Hindi na po natin pag-aaralan ng isa-isa ang 10 utos ng Diyos dahil ilang beses na po natin itong nabasa. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tunay na kalayaan at tunay na biyaya upang tayo ay maging bansang banal at maging kaharian ng mga pari. Mula verse 2 hanggang 17, mula sa unang kautusan hanggang sa huling kautusan, sinasabi po doon kung paano tayo makakatanggap ng presensya ng Diyos. Ang unang 4 na kautusan ay pagpapakita kung paano po natin mapapangalagaan ang presensya ng Diyos. Dapat po tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya.
Nais kong paalalahanan ng bawat isa na sa ating pagpupuri sa Diyos, sa ating pagpupuri sa Kanya tuwing pang-umagang debosyon, hindi po dapat natin gagamitin ang Kanyang pangalan sa negatibong paraan. Dapat po nating pagkatiwalaan ang tunay na presensya ng Diyos. At isipin na tayo ay tunay na dumudulog sa Kanyang presensya. Huwag po nating isipin na iyon ay napakaliit lamang na bagay. Dahil ang presensya ng Panginoon ay narito. Kung tingin po natin ang presensya ng Diyos ay wala po rito, para na rin po nating isinasawalang bahala ang Kanyang pangalan. Tayo po ba ay tunay na naniwala na ang presensya ng Diyos ay narito? Kung naniniwala po tayo na ang presensya ay nasa iglesia, dapat po tayong pumunta sa simbahan. Tayo po ba ay naniniwala sa pagkilos ng banal na espiritu? Dapat po tayo maging maingat. Una, itatanggapin po natin ang presensya ng Diyos pagkatapos sa ating mga komunidad sa simbahan ay atin pong maisasabuhay ang Kanyang presensya at may papakita ang Kanyang presensya. Ang unang 4 na kautusan ay tungkol sa habag at biyaya. Ang Diyos ay higit sa lahat. Maliban sa Kanya, wala nang iba pa na dapat na matawag na Diyos. Siya ang natatanging Diyos na buhay. At binigyan niya tayo ng kalayaan. Binigyan niya tayo ng daan upang tayo ay umangat palalo. Iyon po ang 4 na kautusan ng Diyos. Ito po ay tungkol sa ating pakikipag-ugnayan. Ang espiritual na tao ay dapat na marunong din makipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Paano natin isasabuhay ang katotohanan sa ating buhay?
Ang unang apat na kautusan ay kung paano po natin matatanggap ang habag at biyaya mula sa Panginoon. Pagkatapos, ang anim naman na mga kautusan ay kung paano po natin ito maipapakita sa ating mga buhay. Tungkol po sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang Diyos ay Diyos ng habag at biyaya at katotohanan. Kung wala ang habag ng Diyos, hindi po tayo makakapasok sa presensya ng Diyos. Ngunit sa pagtanggap natin ng kanyang habag at biyaya, dapat din po tayong sumunod at magpasakop sa kanya. Sa verse 18, iyon po ay tungkol sa banal na takot na mayroon ng tao sa Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay naroon sa pamamagitan ng haligi ng apoy. Sinasabi ng Diyos dito, sinasabi ni Moses na huwag silang matakot. Verse 20, sinabi ni Moses, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos, nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayo magkasala. Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao, si Moses lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. At ang mga Israelita ay lumayo pa.
mayroong kwento na may kababalik ko lamang sa isang kababalik ko lamang mula sa ibang bansa at ninais kong katagpuin ang bawat coworker upang sila ay kausapin. Kung kaya kami narito ng 11:30. Kami ay nagkaroon ng komunyon at sinuot ang bangkas mula sa Panginoon. At pagdating ng 11:55, ako ay nakaupo sa upuang iyan, kaharap sa mga coworker, at hinihintay namin kung anong mangyayari pagpatak ng 12:00. Pagkatapos ay ako na lamang ang naiwan sa upuang iyan. At ang lahat ng mga tao ay nakaupo sa gilid sa likod. At kanila na lamang sinasabi na kaya ko yan, kaya mo yan. Tinanong ko sila, bakit niyo ako iniwan dito? Nakakatawa. Dahil yun ay napaka-natural sa tao. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Napagtanto namin na hindi naman iyon napaka-supernatural. Iyon ay dahil naglilinis lamang ang mga workers sa McDonald's. At masyado lang kaming natakot sa tunog sa ingay na naririnig namin. Ngunit maraming natakot dahil sa tunog na iyon, pati si Pastor Deborah, Pastor Adino ay natakot. Ngunit kung ikukumpara natin ito sa mga naranasan ng mga Israelita, makita nila ang pagkidlat, sila ay natakot sa presensya ng Diyos. Pinakamahalaga sa lahat ay ang makadulog po tayo sa presensya ng Diyos, ngunit may mga pagkakataon na hindi po handa ang tao. Kung kaya, mahalaga din na maging malapit tayo sa mga otoridad na itinalaga ng Diyos para sa atin tulad ng ginawa ng mga Israelita. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Ang Diyos ay punong-puno ng habag at biyaya. At siya ay puno ng kabutihan. At siya ay patuloy na nagbibigay ng habag at biyaya sa mga tao. Mula verse 22 hanggang 26, makikita po natin dito ang altar, ang mga utos tungkol sa mga altar. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto.
Ito ay tila pagbabalik sa unang kautusan ng Diyos. Sila ay tinutulungan ng Diyos kung paano sila makakagawa ng altar para sa Kanya. Sa kanilang paggawa ng altar, hindi na makikipag-interaksyon ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kulog at kidlat. Sa verse 24, gumawa kayo ng altar na nayari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ko sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Sila ay magkakaroon ng kapayapaan. Iyon ay habag mula sa Panginoon. Verse 25, kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Noong araw, sa tuwing ang mga tao ay maghahandog sa mga masamang espiritu, ang mga pari ay hubad na gagawin iyon. O kaya sila ay magkikisiping sa mga tao, sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sinasabi ng Diyos dito na hindi dapat ganong uri ng pagpupuri ang kanilang ibibigay sa Kanya. Maaari lamang silang gumawa ng altar gamit ang lupa. Hindi nila kailangan gumamit ng mga tinapyas na bato at hindi dapat gawin iyon tulad ng kung paanong magsamba ang mga hentil. Dapat silang maging banal at maging banal din sa paghahandog at pagpupuri sa Kanya. Ang Diyos ang mangungusap sa kanila, ang Diyos ang magpapala sa kanila. Kahit saan man sila magpunta, sa kanilang paggawa ng altar, sila ay pagpapalain ng Diyos.
Mga kapatid, ang ating Diyos ay napakadakilang Diyos. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Iyon ang makakatulong sa ating pagpasok sa presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos ay kasama po natin. Naway protektahan tayo ng Panginoon at patuloy na pagpalain. Atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, Ikaw ay dakilang Diyos. Amin kaming pinupuri. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin dahil Ikaw ay Diyos na dakila at banal. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, pinapalaya mo kami. Ikaw ay puno ng pag-ibig. Atin pong alalahanin kung paano tayo pinalaya ng Panginoon. Tayo po ang magbigay pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas sa amin, sa iyong pagpapalaya sa amin. Panginoon, salamat sa iyong habag. Panginoon, tulungan mo kami na malaman pa ang iyong mga salita upang maisabuhay ang mga ito at nang maranasan ang iyong presensya sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin. Lagi mo kaming binibigyan ng habag at biyaya.
Nais ka naming bigyang pasasalamat, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo. Ang nais lamang namin ay ang pinaka-mainam sa lahat. At ang pinaka-mainam at maganda sa lahat ay ang iyong presensya. Iyon ay kung pipiliin namin na purihin ka. Iyon ay kung magpapatuloy kami sa pagsunod sa iyo. Panginoon, naway mangusap ka sa aming mga buhay. Siya ang ating Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, huwag sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Pinakamahalaga sa lahat, O Diyos, ay ang kami makapasok sa iyong presensya. Madalas kami ay dumudulog sa iyo at kami ay natatakot na dumulog sa iyo. Lagi kaming nag-iiwan ng para lamang sa aming sarili. Sinusunod ka namin, ngunit ang nais namin ay kung ano lamang ang sapat para sa amin. Inuutusan mo kami, O Diyos, na kilalanin ng aming mga magulang, magkaroon ng araw ng pamamahinga, ngunit kami ay hindi makasunod. Lagi kaming takot sa iyo at sa iyong presensya. Panginoon, kami ay dumudulog muli sa iyo. Naway patawarin mo kami. Patawarin mo kami na lagi kaming malayo sa iyo. Na kami ay dumidistansya hindi lamang sa iyo kundi maging sa aming cell leader, sa mga otoridad na iyong ipinagkaloob sa amin. Nakakalimutan namin, O Diyos, na ikaw ang pinakamainam at pinakamagandang regalo na aming natanggap. Nakakalimutan naming dumulog palalo sa iyo. Panginoon, magliwanag ka sa aming mga buhay. Mga kapatid, maaaring kayo ay napakalayo na sa Diyos. Ayaw ninyong sumunod sa Kanya. O kaya ay naroon ang kayabangan katulad ng pagkukonsumo lamang natin pong tayo po ay Panginoon, patawarin mo kami. Nang nais lamang namin ay ang nais namin. Panginoon, iyong sinasabi na dapat kaming tumulog sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na dumulog lamang sa iyo, na purihin ka. At huwag lamang gawin kung ano ang mas madali para sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Kahit na marami ng impormasyon sa aming mga isipan, maraming mga bagay na maaari naming mapakinggan. Ngunit naroon pa rin ang maling kaisipan sa amin, maling pag-iisip. Tulungan mo kami, O Diyos, na mag-focus lamang sa iyo, na tumingin lamang sa iyo. Magliwanag ka sa aming mga buhay. Naway magliwanag ka sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos ng habag at biyaya, ikaw ang Diyos ng katotohanan.
Panginoon, patawarin mo ko. Panginoon, lagi kong inuuna ang ministeryo. Panginoon, bilang mga co-workers, nakakalimutan ka namin. Nais namin magkaroon ng maayos na performance, ngunit nakakalimutan ka namin. Nakakalimutan namin na para na kaming Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumulog lamang sa iyo at magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Patawarin mo kami. Patawarin mo, O Diyos, ang aming kapusukan. Ngayon, O Diyos, ay muli mo kaming tinatawag. Kami ay tulad ng mga Israelita. Ngunit patuloy mo kaming tinatawag. Tinawag mo kami na magkaroon ng banal na takot sa iyo, mga kapatid. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Sabihin po natin sa Kanya na nais nating dumulog sa Kanya. Sabihin po natin sa Kanya na siya ang ating buhay na Diyos. Panginoon, ito ang aming daing sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Panginoon, tanggalin mo ang pampaalsa ng kaaway. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Verse 24. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa. At doon ninyo susunugin inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo.
Matapos ang apat, ang 10 kautusan ng Diyos, tayo ay kanyang sinasabihan na maghanda. Maaari po tayong gumawa ng bilog at gagawa tayo ng altar sa ating paghahawak-hawak ng kamay. Dapat din po tayong may mga sakripisyo sa gitna, mga handog sa gitna. Mayroon lamang pong maghahawak-hawak ng kamay sa labas, pagkatapos ay mga handog sa gitna. Nais kong tawagin ng mga coworker na manatili sa gitna, sila ang magiging sakripisyo. At ang ibang mga tao naman ay maghahawak-hawak ng kamay. Mga Bible School student, mga kapatiran, sila ang nasa labas upang maghawak-hawak ng kamay. Mga nasa labas ay maghahawak-hawak ng kamay, sila po ang magiging altar. Ang mga nasa gitna naman ay mga coworker na magsisilbing mga handog. Tayo po ay isang katawan ng Diyos. Tayo man po ang nasa altar o sa gitna. Kayo po ang mga baka, ang mga handog. At bilang mga handog, dapat po tayong maging handa na maging sakripisyo sa harap ng Diyos. Magkaroon tayo ng puso na nagpapasalamat sa Kanya. At para sa mga taong nasa labas, lahat ay dudulog sa presensya ng Diyos at luluhod. At tayo po ay sama-samang manalangin. Atin pong ihandog ang ating sarili sa Diyos. Natin pong ihandog ang ating mga buhay, ang ating mga cell group, ang ating tribo sa Panginoon. Tayo po ay maging tagapamagitan para sa ating kanya-kanyang mga bansa. Tayo po ay mananalangin ngayon. Panginoong Hesus, aking inahandog ang aking sarili, ang aking buong sambahayan sa iyo. At akin din pong inihahandog ang aking bayan sa iyo. Panginoon, nais kitang mahalin ng buong puso, buong isip at kaluluwa. Nais kong ihandog ang aking buong buhay sa iyo. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagligtas sa amin. Ikaw, O Diyos, ang nagligtas sa aming buong pamilya. Ikaw ay naging mabuti sa akin at sa marami pang henerasyon bago ko.
Panginoon, ang lahat ng iyong ginawa sa aming buhay ay dahil lamang sa iyong habag at biyaya. Nais ka naming mahalin. Panginoon, nais ka naming purihin. Ayaw namin, O Diyos, na maging malayo sa iyo. Nais naming tumulog lamang sa iyo. Panginoon, ang nais namin ay ang dalhin ng lahat ng iyong mga likha upang purihin ka. Panginoon, naway gamitin mo ang lahat sa amin upang kami nga ay maging iyong bayan na hinirang, bayan na banal. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Para sa mga taong narito upang maging altar, mga kapatid, nasa inyo ang kapangyarihan ng banal na spirito, kapangyarihan ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay papasok sa altar na ito. Mga kapatid, kayo ay binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan at kayo ay kanyang ibinubukod. Kayo ay kanyang gagamitin para sa mga coworker na nagiging sakripisyo. Kayo ay para sa Diyos. Kayo ay ginagamit ng Diyos. Ihandog ninyo ang iyong sarili sa Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong mga sakripisyo, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay matatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng iyong paglilingkod, ng iyong sakripisyo, ng iyong mga handog sa presensya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay matatanggap ng lahat.
banal na espiritu ay narito, ang lahat tayo maaaring maging propeta. Sa aking pagpikit, natanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap. Ikaw ang piniling asawa ng Diyos. Ako ay tulad ng asawang lalaki na gumagawa ng tipan sa iyo. Sa aking mga mata, ikaw ay banal, ikaw ay napakaganda. Ikaw ay aking pagpapalain. Ako ay nangungusap sa bawat isa sa inyo. Inyong tanggapin ang presensya ng Diyos. Inyong tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon. Inyong tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. Ako ay iyong katagpuin. Ako ay iyong katagpuin. Ako ay magliliwanag sa inyo. Ang presensya ko ay inyong matatanggap upang inyong makita ang aking kadakilaan. Makikita ninyo ang aking kabanalan. Ngayon ay ang araw. Ito ang araw ng pagtagpo ng Diyos. Ang aking presensya ay magliliwanag sa inyo ang lahat ng mga imposible na sa tingin ninyo ay hindi maaari. Tingin ninyo ay hindi kayo makadulog sa Diyos. Tingin ninyo ay hindi ninyo matanggap ang propesiya mula sa Panginoon. Tingin ninyo hindi ninyo matatanggap ang presensya ng Diyos. Ngunit ngayon, ang liwanag ng Diyos ay magliliwanag sa inyo. Lahat ng mga takot na mayroon kayo ay mawawala. Lahat ng mga imposible ay magiging posible. Ang lahat ng mga kakulangan na inyong nararanasan ay pagpapalain ng Diyos. Ako ang Diyos na sasama sa inyo. Aking ibubuhos ang aking pag-ibig sa inyo. Ikaw ay aking babaguhin. Ang pusong bato na mayroon kayo ay magiging pusong mapagpakumbaba. Ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Ikaw ang aking pinili. Ginagawa ko ang pangakong ito para sa iyo, iyong tanggapin ang pangakong ito. Gagawin kong posible ang bawat imposible. At ang liwanag ko ang siyang susunod sa iyo sa iyong buong buhay. Ikaw ay aking sasamahan. Aking kalwalhatian ay laging sasama sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Tanggapin ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. Ito po ang binigay ng Panginoon para sa iyo. Ngayon, atin pong tanggapin ang pagpapala mula sa Diyos. Atin pong alalahanin ang kanyang tipan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Tayo po ay magbigay papuri sa Diyos. Naway ang banal na espiritu matanggap po natin at bigyan po tayo ng iba't ibang mga handog at kaloob. Tanggapin po ninyo ang lahat ng mga basbas at pagpapalang ito. Pagpapala upang maging apostol, maging ebanghelista, maging pastor, maging cell leader, maging mga tagapagturo. Panginoon, samahan mo kami. Naway ang lahat sa amin ay maging puno ng buhay at makadulog sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.